August 30, 2025, alauna ng hapon, nagulat ang nooy nagpapahinga lamang sana ng mga sundalo sa Russian Federal Security Outpost sa Crimea, isang lugar sa Ukraine na sinakop na ng Russia dahil sa pagtunog ng malakas sa alarma ng kanilang kampo. Bugso ng paparating na projectile na ayon sa naunang ulat ay mga drone na pinakawala ng Ukraine. Subalit nang ito ay sinubukan nilang pabagsakin sa kalangitan gamit ng kanilang air defense system, ay laking gulat nila sa kakaibang bilis nito at hirap nitong matamaan sa ere. Yun pala, hindi mga drone ang pinakawalan ng Ukraine ng mga sandaling yun, kundi ang pinakabago nilang armas na sikreto nilang dinevelop ng ilang buwan upang sa wakas ay magawa nilang targetin ang anumang military facility sa loob ng Russia. At maya-maya lamang ay tatlong malalakas na pagsabog ang umalingaw sa paligid na tumama sa isang weapons depot, 6 na nakaparadang Russian Navy hovercrafts at isang barracks ng mga sundalong Ruso na agad ikinisawi ng isa sa kanila at ikinasugat ng iba pa. At ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Ukraine ang pinakabago nilang long-range na armas na matagal na nilang inaasam-asam na magkaroon. Ano ang bagong armas na ito? Paano ito dinevelop ng Ukraine? Anong pinsala ang kayang idulot nito sa Russia? At ito na nga ba ang pinakahihintay na pambato ng Ukraine para magbigay sa kanila ng kakayahang tumama sa pusod ng Russia at magpapabago sa takbo ng digmaan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Sa halos 4 na taong pakikipaggera ng Ukraine laban sa Russia, ay isang sandata lamang ang hiling nila na sana ay magkaroon sila upang maging patas ang laban. Ngunit sa kasawiang palad ay hindi ito kayang ibigay ng mga bansa tulad ng US at European countries dahil sa takot na baka maging sanhi ito ng mas malawakang gera o kaya madamay sila sa sigalot. At ito ay ang mga long-range missile na kayang umabot sa kaloob-looban ng Russia na maaaring gamitin ng Ukraine upang targetin ang mga pasilidad militar kagaya ng mga pagawaan ng armas, bala, factory ng drone at missile at iba pang production facilities ng Russia na mahalaga sa patuloy nitong pananarget ng mga syudad sa loob ng Ukraine. Bagamat pumayag naman ang mga Western ally ng Ukraine na gamitin ang ilan sa mga armas na bigay nila, limitado lamang hanggang 500 kilometers ang range ng mga nasabing warhead. Tulad na lamang ng ATAK-MS o ang Army Tactical Missile System na isang long-range surface-to-surface missile system na kayang tumama sa mga target hanggang 300 kilometers at madaling ilungsad dahil sa pagiging mobile nito. Ngunit kulang pa rin ang range upang makaabot hanggang Moscow o mga malalayong lugar sa loob ng Russia. Ang Storm Shadow missiles naman na gawa sa UK at France na ginagamit na rin ng Ukraine ay kayang maghatid sana ng aabot sa 500 kilos na warhead, subalit lampas lamang sa 250 kilometers ang range ng nasabing armas at dinisenyo lamang para sa short range, high precision strike laban sa matitibay na estruktura. Bago ang mismong pagsabog, kaya nitong butasin ang lupa o bunker bago i-detonate ang warhead. Ngunit dahil sa pagiging limitado ng range nito, ay limitado din ang gamit ng Ukraine dahil sa lawak ng distansya ng mga kailangan nilang tamaan ng mga Russian facility at oil production hubs na umaabot sa 2,000 hanggang 3,000 kilometers ang layo mula sa Russia-Ukraine border. Ang Taurus missiles naman na gawa sa pakikipag-team up ng Sweden at Germany ay binigyan din ng green light upang gamitin ng Ukraine laban sa Russia. Ito ay isang air-to-surface missile na may range na higit 500 kilometers at kayang magdala ng 481 kilograms Mephisto warheads na kayang tumama sa mga bunker at malalaking radar stations. Lumilipad ito ng mababa upang makalusot sa depensa sa himpapawid ng Russia at maghatid ng tumpak na atake. Subalit kagaya ng mga naunang sandata, kulang pa rin ang distansya ang kaya nitong liparin dahilan upang lubos ang pakikiusap ng Ukraine sa US na suplayan sila at hayaang gamitin ang pambato ng US na long-range missiles, ang Tomahawk. Dahil sa saklaw nitong 2,500 kilometers, sapat ang Tomahawk upang maabot mismo ang kabisera ng Russia, ang Moscow, habang nananatiling alanganin ang ibang US military officials na ipagamit ito sa Ukraine sa takot na baka madamay ang Amerika sa gera. Ayon naman kay Keith Kellogg, US Special Envoy sa Ukraine, na umano'y may posibilidad
na baka magbigay ng pahintulot si US President Donald Trump na gamitin ito dahil sa pagkadismaya nito kay Russian President Vladimir Putin na hindi tumupad sa pangako base sa kanilang napagmitingan sa Alaska sa US nitong nakalipas na mga buwan. Ang mga pahayag na ito ay sumasalamin sa malinaw na pagbabago ng tono ng administrasyong Trump hinggil sa digmaan ng Russia at Ukraine. Kung dati ay may pagdududa si Trump sa kakayahan ng Ukraine, kamakailan ay nagpahayag siya na posibleng mabawi ng Ukraine ang buong teritoryo nito sa orihinal na anyo na ikinagulat pa raw mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky. Sa umpisa nitong taon, inaprubahan ng administrasyong Trump ang isang bagong mekanismo kung saan ang mga kaalyado sa Europa ay direktang bumibili ng armas na gawa sa Amerika para sa Ukraine. Sa ngayon, nakapagtala na ng mahigit $2 billion na pangako ng suporta mula sa iba't ibang bansang Europeo at Canada. Bagamat may ilang armas na nakarating na sa Kyiv mula sa programang ito, inamin ni President Zelensky na mas mabagal ang proseso nito kumpara sa dati. At sa isang bansang gaya ng Ukraine, kung saan ang oras ay katumbas ng buhay, ang bawat araw ng pagkaantala ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Sa kabila nito, nakapagtayo na ng sariling matatag na industriya ng depensa ang Ukraine sa loob ng 3.5 taon ng digmaan. Malaki ang itinaas ng kanilang produksyon ng drones, artillery shells, armas at mga armored vehicle. Ayon sa datos, halos 100% ng FPV o first-person view drones na ginagamit sa frontline ay gawa na sa Ukraine at natutugunan na rin nila ang 40% na pangangailangan para sa ibang mga armas. Kamakailan, binigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky na patuloy na magfo-focus ang Ukraine sa paggawa ng sarili nitong long-range drones at missiles. Gayunpaman, hanggang hindi pa sapat ang lokal na produksyon, malaking bahagi pa rin ng depensa ng Ukraine ang nakasalalay sa mga kaalyado, lalo na pagdating sa air defense system na pananggalaban sa sunod-sunod na opensiba ng Russia na nakakatanggap umano ng suporta mula sa Iran at China. Kaya't bunga ng desperasyon ay inilagay na ng Ukraine sa sarili nilang mga kamay ang sitwasyon at nag-develop ng sarili nilang long-range missile na mas mabilis, malayo ang kayang liparin hanggang sa pusod ng Russia at higit sa lahat ay kayang magdala ng malaking warhead upang magdulot ng mas malaking pinsala. At dito papasok ang FP5 Flamingo. Ipinakilala ng Ukrainian Firepoint Weapons Company ang bago nitong ground-launched cruise missile noong August 18, 2025. Ang nasabing armas ay kayang maghatid ng 1,150 kilograms na warhead at may kakayahang umabot ng hanggang 3,000 kilometers. Sapat para tumama sa malalayong target mula sa loob ng Ukraine papasok sa loob ng Russia. Mayroon itong fixed straight wing at turbofan jet engine na nakamount sa ibabaw ng fuselage dahilan upang bahagyang kahawig ito ng mga naunang version 1 flying bomb ng Soviet era Tu-141 at Tu-143 reconnaissance drones, ngunit naiiba dahil sa mas modernong teknolohiya at disenyo. Sa buntot, makikita ang 4 na flight control surfaces na nakaayos sa X configuration habang ang katawan nito ay gawa sa radar transparent fiberglass upang maiwasan ng madaling pagka-detect ng radar. Ang engine nozzle naman ay gawa sa high-grade metal para kayang mag-withstand ng matataas na temperatura. Ang Firepoint ay ang kumpanya na itinatag ng dalawang magkaibigang Ukrainian na walang military background mula sa larangan ng construction, game design at arkitektura at mabilis na nag-evolve tungo sa isa sa pinakamahalagang tagagawa ng armas para sa Ukraine ngayon. Una itong ipinakita sa publiko noong Agosto nitong taon sa isang test launch sa Timog Ukraine. Opisyal na ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong August 20 na nagsimula na ang production ng missile. Inilarawan niya ang Flamingo bilang ang pinakamabisa nilang missile at target ng Firepoint ang paggawa ng 210 units kada buwan, bagay na nagbunsod ng matinding pangamba sa Moscow. Pinapagana ang naturang missile ng Ivchenko AI-25 turbofan na mas malaki kumpara sa mga makina na karaniwang gamit sa cruise missiles. Nagtataglay ito ng 1,150 kilogram warhead na halos 2 beses at kalahati ang bigat kumpara sa American Tomahawk Block 5. May dalawang dahilan ang pinagmulan umano ng pangalang Flamingo.
Una ay dahil ang unang batch o mano ng missiles na nagawa ay nagkulay pink dahil sa factory error. Samantalang may iba namang nagulat na sinadyang gamitin ang pangalan upang bigyang diin ang papel ng kababaihan na tumatayo sa pamunuan ng kumpanya. Hindi nakapagtataka kung bakit naaalarma ang Russia ngayon sa balitang ito, lalo na't ito ang pinakaunang missile na gawa sa Ukraine na walang limitasyon o kondisyon upang gamitin laban sa kanila di tulad ng mga bigay ng ibang bansa. Malaki ang potensyal na epekto ng Flamingo missile sa digmaan ng dalawang panig kung sakali. Ayon sa mga estimate, maaari nitong maapektuhan ang 90% ng kapasidad ng Russia sa paggawa ng armas sa oras na kayang abutin ng Ukraine ang mga ito. Kabilang sa mga prioridad na target nito ang oil refineries at energy infrastructure na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng gasolina at pagsasara ng ilang paliparan sa Russia, military production facilities at weapons depot na kayang wasakin ng mabigat nitong warhead, at mga command center at strategic infrastructure na kaya nitong targetin kahit ito man ay nasa sentro ng Moscow. Sa makatwid, isa itong malaking banta kaya maraming eksperto ang naniniwala na gagawin lahat ng Moscow na isabutahe ang produksyon nito sa anumang paraan. Ayon sa mga ulat, kayang-kayang maabot ng missiles ang halos buong Russia at kahit ang pinakamalalayong lungsod tulad ng Novosibirsk, bagamat wala pang ebidensyang nagpakita na umabot ito sa ganoong distansya sa aktual na operasyon. Dinisenyo itong simple at mabilis gawin, wala itong komplikadong visual guidance systems at sa halip ay umaasa sa satellite navigation gamit ang jamming resistant antenna. Sa kabila nito, ayon sa mga unang testing ng Ukrainian developer, ay may accuracy rate ito na 14 meters. Sa ideal na kondisyon, gaano man kalayo ang target, basta't ito ay nasa range. Habang tumatakbo ito sa bilis na humigit kumulang 900 kilometers per hour, bagamat naniniwala silang kaya nilang doblehin ang bilis na ito sa mga susunod na bersyon. Gayunpaman, may ilang limitasyon ang sistema ng missile. Nangangailangan ito ng 20 to 40 minutes pre-launch preparation at halos 5 beses ang bigat sa take-off kumpara sa mga Western counterparts. Dahil dito, inaasahang makakayanan ng Russian Air Defense System na maharang ang ilan sa mga missile, lalo na kung isaalang-alang ang mas mabagal nitong paghahanda. Subalit ayon sa mga eksperto, nananatiling mahalaga ang Flamingo bilang bahagi ng pinagsamang opensiba ng Ukraine gamit ang iba't ibang uri ng sandata kung saan mas nagiging epektibo ang pag-atake kapag sabay-sabay na ilulungsad nila ang mga makabagong drones, missiles at artillery. Sa kabila ng mga hamon, itinuturing ang FP5 Flamingo bilang isa sa pinakamakapangyarihang missile na kasalukuyang nasa arsenal ng Ukraine, isang simbolo ng mabilis na pag-usbong ng lokal na industriya ng depensa na layong baguhin ang balanse ng kapangyarihan laban sa Russia. Nagsimula na ang production ng missile na ito noong kalagitnaan ng 2025 at unang tumatakbo sa humigit kumulang 30 units kada buwan ang kayang iproduce ng Ukraine. Subalit target ng Firepoint na umabot sila sa 210 missiles ang kayang gawin bawat buwan pagsapit ng Oktubre. Itinuturing ang Flamingo bilang pinakabagong long-range strike capability ng Ukraine bilang bahagi ng pagpapalawak ng supply chain. Inanunsyo ng Denmark na magsisimula ang isang subsidiary ng Firepoint ng paggawa ng solid rocket fuel mula 1 ng Disyembre 2025 upang mas lalo itong pabilisin at pansamantalang isuspinde ang 20 batas at regulasyon upang buksan ang planta agad-agad. Hindi umano gumagawa ng warhead ang Firepoint, kaya galing pa sa isang undisclosed supplier ang kasalukuyang warhead ng Flamingo at sinasabing kayang tumagos sa makakapal na konkreto at umabot ng ilang metro sa ilalim ng lupa, habang may binubuong cluster bomb version nito at iba pang uri ng warhead na tsak na ikakagulat ng Russia. Ang mabilis na paglaki ng produksyon at external sourcing ng Ukraine ay nagpapakita ng ambisyosong layunin ng Ukraine na palakasin ang kakayahang umatake ng malayo at masabayan ng Russia pagdating sa long-range attacks na siyang nararanasan nila ngayon sa mga syudad sa loob ng Ukraine. At noon ngang August 30 ay ginamit na nga nila ito sa unang pagkakataon sa loob ng Crimea. 3 Flamingo missiles ang tagumpay na tumagos at sumira ng mga sasakyan ng Russian Navy, partikular ang 6 na hovercrafts, mga armas, gusali at mga sundalo ng Russia ang tinamaan. Dahil dito, gaya ng inaasahan ay lalong nagalit si Vladimir Putin at iniutos ang pagtriple sa opensiba sa mga lungsod ng Ukraine gamit ang pinagsasabay na drones at
missiles bilang patunay na natataranta ang Russia, aminin man nila o hindi, sa isa sa pinakabagong inobasyon ng Ukraine, bunga ng mabagal na tulong mula sa mga Western ally nila. At matapos ang tagumpay na unang salta ng missiles sa loob ng Crimea, inaasahang dadalas pa ang paggamit nito sa mga darating na araw, linggo at buwan laban sa Russia. Ang FP5 Flamingo ay maaaring maging game changer sa digmaan sa Ukraine sa kakayahan nitong tumama sa malalayong target sa loob ng Russia, mabigat na warhead na kayang sirain ang mga strategic at military infrastructure at pabagalin ng produksyon ng sandata at langis. Binibigyan nito ang Ukraine ng kakayahang maglungsad ng tumpak at malakas na opensiba na dati ay abot lamang ng mga mas mabagal at maliliit na drones na bagamat nakakatama ay maliliit lamang ang damage. Sa pagpapaigting ng Ukraine ng long-range strike capability nila, posibleng baguhin ng Flamingo ang balanse ng kapangyarihan sa digmaan, pataasin ang pressure sa Moscow at magbukas ng mas malakas na bargaining position para sa Ukraine sa hinaharap na negosasyon. Ang missile na ito ay hindi lamang sandata, ito ay simbolo ng determinasyon at inobasyon ng mga Ukrainian sa harap ng patuloy na banta ng Russia. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.